Dear Ate Helen, ang aking sasalaysay ngayon ay tungkol sa aking istorya sa buhay. Tawagan niyo na lang po ako sa pangalang Maluha. Ako po ay tubong pang Sorsogon, Pampanga. Ako po ay dating OFW na nagtrabaho bilang isang manicurista sa isang salon. Sa ilang taon na pagtatrabaho ko, Ate Helen, umabot ako ng 18 years sa pakikibaka sa ibang bansa dito sa Dubai. Sa awa ng Diyos, Ate Helen, maganda naman ang aking naging buhay dahil kahit pa paano nagawa ko ang aking mga pinangarap na magkaroon ng pagpatayo man lang ng sariling bahay na maayos at mabigyan ng magandang buhay ang aking mga anak. Sa katagalan ko sa abroad, Ate Helen, nadala ko lahat sila. Isa-isa ko silang nakuha dinala dito sa Dubai. At sila ay nakapagtrabaho din, Ate Helen. Sa madaling salita, Ate Helen, sila lahat ay natikman nila ang buhay abroad. Hanggang sa nadala ko rin ang aking asawa. Natikman niya, nalaman niya rin ang buhay, kung paano ang buhay abroad. Hanggang sa Ate Helen, nakapag-ano ako sa abroad ng 18 taon. Pero awa ng Diyos, ang lahat ay siguro lahat ng kinita ko napunta lahat ng buong buo sa aking pamilya. Sa ngayon, Ate Helen, sa 18 years ko, nakapag-desisyon ako. Taong 2021, nag-decide akong mag-resign, mag-for good na sa Pinas. Yun naman ni Ate Helen ay tamang-tama panahon ng pandemic. So, naisipan kong mag-resign ng sapilitan. Dahil inisip ko, Ate Helen, hindi habang panahon, lagi na lang pera ng pera. Sa pag-stay ko sa Pilipinas, Ate Helen, sa madaling salita, umabot ako ng 2 years mahigit. Naging masalimuot din, maganda, kasama kong pamilya ko. Maraming mga struggle sa alam mo na, Ate Helen, ang buhay sa Pampanga, sa probinsya. Siguro sa mga naranasan kong mga problema, masabi natin mga pagsubok yon. So matagal ko na naranasan yon na nandito pa ako sa 12 taon na hindi kami ng nangyayari pa rin. So madaling salita, Ate Helen, ako'y pumayat hanggang naging mukha akong aswang. Sa kakaiyak, siguro konsumisyon. At sa ngayon, inisip ko na sana, yun nga, naisipan kong, although masaya naman ako nung nasa Pilipinas ako, dahil nga sa nagkasama-sama kami uli ng aking mga kabats nung high school pa ako. Lagi kami lumalabas, lagi kami kung saan napupunta. Masaya ako sa kanilang company hanggang sa
ang anak ko, si Michelle, na ano niya na, dahil sa lagi ko siyang nakakausap, yun nga, may mga ano, sabi ng anak ko, sige, punta ka dito. Ito nga, Ate Helen, nandito na ako. Sa ngayon, Ate Helen, 4 na buwan na ako dito. 4 na buwan na. Minsan naiisip ko na gusto kong umuwi, madalas gusto kong umuwi. Pinipilit ko siya sa pangalawang buwan, gusto ko nang umuwi, pero lagi niya sinasabi sa akin, huwag kang uuwi. Gusto mo na naman maranasan ang mga, tapos doon ka na naman, iyak-iyak ka na naman, ano ka na naman, konsumido ka na naman. Ngayon, Ate Helen, pinipilit ko na lang kung dahil nandito ako. Pagdating dito, ang mga, siguro yung mga gusto kong makasama ko ang mga kabayan na naging masaya ako sa kanila. Nakatira kami sa noon that time sa Alnada. So, lagi kaming nagkakasama-sama sa araw-araw. Ngayon, bigla akong napunta dito sa Almajas, Sarja pa rin. Although nakakapag-chat naman kami, pero iba pa rin yung kasama ko sila. Minsan, naisip ko yung mga naging buhay ko, Ate Helen. Yung mga naranasan ko sa pagtatrabaho ko. Masaya. Dahil siyempre may kita ka. Although, kahit naman hindi ako nagtatrabaho ngayon, pag sumahod ang anak ko, binibigyan talaga ako. Yan, nagpapasalamat ako sa mga anak ko, kay Michelle, sa manugang ko, kay Sam, na napagmahal silang magulang. Yun naman ay importante. Kahit hindi ka bigyan ng pera, basta mapagmahal sila magulang. Pero hindi nila pinababayaan na hindi ako binibigyan every month. Naalala ko yung mga aking nang nagtatrabaho pa ako na medyo ano ka sa pera talaga. Pero okay lang yun, ang pera ay para sa akin importante, pero mas importante ang health natin. Kaya ako ngayon, ang dalangin ko na lang sa ating Panginoon ay bigyan ako ng maraming kalakasan. Kalakasan na nagagaling sa Kanya. Pag-iingat niya at sa aking mga buong pamilya. Sana mapulutan ng aral ang aking istorya na sa pag-abroad ko sa 18 taon, nagtiis, naghirap, pero awa ng Diyos, nakikita ko yan till now. Kaya sa mga bago pa lang nag-abroad, kailangan ang kontak sa isa't isa bilang mag-asawa hindi nawawala para hindi masira ang inyong relasyon bilang mag-asawa. Dahil ako naranasan ko at nararanasan ko na yung ganun na na pagsubok sa buhay. Pinagpipray ko na lang sa Diyos na sana ang lahat ng nangyayari baguhin niya, bago at bumalik sa dati unang pagsasama na maging ayos ang bilang mag-asawa. At sana may papayo ko sa lahat, sa mga sana pag may asawa na, wag na sanang manira ng pamilya. Dahil hindi mo malam kung gaano mo sinisira ang mga pamilya ng may pamilya.
Sana kung may asawa ka na, huwag mo nang pilitin manira ng pamilya pa. Nasasabi ko ito dahil maraming taong ganyan na hindi magkasya sa kanyang asawa. Pinipilit pa rin ang mga pamilyang maayos na pagsasama at sinisira ang kanilang relasyon. Yun ang aking pinihiling sa Diyos. Sana baguhin kayo ng ating Panginoon Diyos sa inyong ginagawa. Sana baguhin kayo na harapin nyo kung na dapat may asawa kayo. Yung asawa nyo ang inyong, hindi yung asawa ng iba. Guluhin. Maraming salamat, Ate Helen. Sana mapulutan ng haral ang aking kasaysayang ito. Gumagalang maluha.